oh. O yan, yung mga magagaling na mga mayor na nawala sa kanilang mga nasasakupan. Ng batikos ang ilang mayor at board members sa Cebu. May nakaschedule kasi silang biyahe sa Europa habang binabagyo ang kanilang probinsya. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, para saan ba itong biyahe ng mga opisyal na ito? Hinihilingan ng Foreign Travel Authority yung 7 Cebu mayors at isang board member patungo naman ng Europa. Ilan nga dito sa mga nag-request ng Travel Authority ay sina Catmon Mayor Avis Ginoo Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor... Yan, ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ito matindi yung Liloan Mayor kung saan napakaraming namatay. O Frasco ang apelyido, Diyos mio. Ano rin, namasyal. Sige, so 5. Ang dami na ito, diretso. Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Felihur Quino, Liloan Mayor Aljo Fernando Frasco at Cebu Board Member Red Duterte. Base nga sa mga dokumento ay patungo ng United Kingdom itong mga opisyal. Personal travel daw itong pagtungo nga sa United Kingdom o sa Europe nitong mga opisyal na ito. Nagsimula yung pag-alis noong October 30 at yung pinaka-late naman na uwi o babalik sana ay sa November 11 pa. Lahat ng yan ay naiproseso yung request sa pagitan ng September 3 hanggang September 24 at pirmado naman ni Cebu Governor Pam Baricuatro. So lahat ng yan ay nangyari at naprubahan bago pa nga mangyari itong 6.9 magnitude na paglindol dito sa Cebu at ito ang pananalasa ng Bagyong Tino nitong Martes. November 1 pa lang ay nagbabala na o nagbigay abiso itong pag-asa na magkakaroon o posibleng may pumasok na malakas na bagyo sa Visayas at sa Mindanao. Kaya naman itong mga kritiko ay grabe yung pagtiwalag nila o yung pangungutya dito sa mga opisyal nito. Yung iba, tinawag nga nila na walang delikadesa o integridad kung tumuloy nga itong mga opisyal na ito pa Europa. Lalo't nasa ngayon pa nga ay bumabangon pa lang itong kanilang mga kababayan dito nga sa pinsala pa rin nitong lindol. At yung ilan naman ay naintindihan naman at dinepensahan itong mga mayor at itong board members. Sinabi nila na wala raw kamalay-malay yung mga ito na magkakaroon nga ng ganitong kalakas na bagyo. Jiggy. So Rainiel, ito'y natuloy din sila o kumbaga parang nandun pa lang yung mga permiso nila para makabiyahe? Jiggy, for the past 3 days, ito pa rin yung kinukumpirma ngayon ng karamihan kung natuloy nga ba yung 7 opisyal na ito, yung 7 mayor at yung isang board member. At kanina, nakausap din natin, very quick itong si Governor Pam at sinabi niya na hindi muna ito yung kanilang priority kaya hindi niya muna pinasisilip pero darating daw yung panahon para nga sa mga ganitong klaseng bagay. At tinawagan rin natin yung ilang mga sources natin na makakapag-connecta dito nga sa mga opisyal na nabanggit doon sa dokumento pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin silang tugon sa atin. Jiggy. At may pahayag na bang DILG tungkol dito? Jiggy, yung opisyal na pahayag mula dito nga sa DILG ay wala pang inilalabas pero nakakuha yung News 5 doon sa mga source natin doon sa loob at mismong sa legal section din nitong ahensya. Sinabi nga nila na kung pagbabasehan natin yung pagkuha nitong Foreign Travel Authority bago pa man yung bagyo ay wala namang mali doon sa proseso. Magkakaroon lang tayo ng aberya at pananagutan yung ilang mga opisyal kung mapatunayan nga na tumuloy pa rin sila sa kanilang foreign travel sa kabila nga ng banta nitong si Bagyong Tino. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Ayun na nga. Kita nyo naman, nagsialisa ng mga hudas. Saan ka naman, di ba? Tinan mo ito matindi. Di ba? Bago magbagyo, lumayas ka na. Distrito mo yung tatamaan, nag-happy-happy ka. Bumalik naman sila, tapos na yung bagyo. Habang nangamatay yung mga residente nila, bumalik naman sila. Siyempre, pagbalik, sabi ko nga sa inyo, ito si Doc Frasco, napaka-epal nitong netong politiko na ito. Nakasombrero pa siya na Doc, kala mo naman
Kung ako sa ganyan ginawa ninyo, umalis kayo ng ibang bansa habang sinasalanta yung ano ninyo, yung bayan ninyo. Kung ako hindi na ako magmamaskara ako. O hindi ko ipagmamalaki na ako si Doc Frasco. Kapal ng mga mukha nyo. Ito, ganito ka-epal yan si Doc Frasco. Binatikos naman ng mga netizen itong si Cebu 5th District Representative Duke Frasco dahil sa ginawa umano nitong pamamahagi ng relief goods sa mga residente na sinalanta ng Bagyong Tino. Mapansin ninyo, lalo na ng mga netizen, na lahat ng tulong na ipinibigay ng mambabatas na yan ay may nakapaskil na larawan ito tulad na lamang ng 3-in-1 coffee, sardinas at bottled water. Maging ang mga kahon ng relief goods o supplies mula sa DSWD. Aba, may nakatatak na apelyido ng mambabatas. Diba? Saan ka naman? Ang kapal ng mukha mo. Matapos mong iwanan yung mga kababayan mo, nagpakahasarap kayo mag-asawa sa ibang bansa. Pagbalik mo dito, siga, ikaw ang bida. Puro mukha mo. Pera mo ba yan? Kapal ng mukha mo. Dapat itong mga to ang inaano ng Comelec eh. Dapat itong mga to ang tinatanggalan ng mga titulo eh. Itong mga to dapat sinasampahan ng ethics eh. Mantakin mo yan. Nakuha mo pang mamulitik at ilagay ang mukha mo dyan sa mga ipinamimigay mo. Hindi mo naman pera yung hudas ka. Pera naman ng Pilipino yan. Ang mga larawan ng relief goods na mambabatas ay patuloy na kumakalat sa social media at umaani ito ng negatibong komento. Sa ngayon, Kahit naman sino eh. Hindi ka ba naman mabibwisit sa mga ganyang galawan ng mga politikong mga hayop na yan? Visit talaga, no? Inang yan. Ewan ko, ba't nanalo pa yan? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa